punta naman tayo sa pinakasikat na function ng calculator natin, which is shift solve. Okay, what does shift solve do? Ang ginagawa niya is sinusolve niya yung variable na nasa equation. So, di ba normally nag-isolate pa tayo ng x? So, for example, magbigay tayo ng sample equation. 2x minus 5 is equal to 5x plus 2. Yan. Normally, mag-isolate pa kayo ng x. Pero using shift solve, pwedeng yung calculator na yung bahala na mag-solve ng equation nyo. Yan, meron tayong solve for x daw. Okay? Ano to? Yan, maraming nalilito dito. Akala nila ito daw yung sagot. Pero hindi. This is what we call an initial guess. Kasi somehow, kailangan nyo pa rin tulungan yung calculator nyo to arrive at the right answer. And paano nyo siya tutulungan? By providing a close enough guess. Diba? Kailangan, alam nyo pa rin kung nasaan ba yung range ng tamang sagot para matulungan yung calculator nyo ma-solve siya ng mas mabilis. Kasi kapag sobrang layo ng initial guess nyo, matagal masosolve ng calculator nyo yung equation. Pero dito, kung saan yung equation natin ay simple algebra lang naman, addition lang yung mga operations na nandun, kahit anong initial guess would work. So, kahit mag 6,000 tayo, yan, mabilis pa rin masosolve ng calculator natin yung sagot. Pero, marami tayong kailangan tandaan sa paggamit ng shift solve. Una nyong kailangan tandaan is try nyong iwasan mapunta sa very complicated positions yung variable nyo. Anong example nun? Try nyong iwasan na nasa denominator yung variable nyo. Try nyo ring iwasan na magkaroon ng exponent yung variable nyo. Yan, if possible, isulat nyo muna sa papel yung equation, i-modify nyo such that nasa numerator yung x, and so on. Okay? Kasi kapag mag-shift solve kayo, yan, let's say 1 over x squared is equal to 9. Ganyan. Kapag mag-shift solve kayo, sobrang tagal ibibigay ng calculator nyo yung tamang sagot. Okay? Even if you give a close enough initial guess, yan, medyo matagal pa rin ibibigay ng calculator nyo. Ayun, mabilis pala. Okay, pero nakita nyo, may konting delay yung calculator natin. Kapag mas complicated pa yung equation, kunyari, mas mahaba pa at mas malaki pa yung exponent ng ating x, mas matagal niyang ibibigay yung sagot. Sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.